second generation na dynasty naman ng mga Nograles. Okay. So basically, anong explanation dito kung bakit tila mas malakas palalo yung dynasty based sa results nitong pinakahuling election? Bakit ganun? Christian, if you will also allow me to say this, no? Ako, we welcome ko itong opportunity to reflect and discuss and converse about the situation. Not because ako ay bitter, no, dahil na hindi nga nanaig ngayong panahon ng election, kundi this is really an exercise to know our people better, to know our community better. At saka, for those who are watching, na kung kayo ay bumoto differently, no, this is chance for you to also know yourself, no. Baka this will be this will give you insights as to bakit ko nga ba ginawa yun, bakit nga ba ganito ang aking pagboto, no. So yun yung aking premise in entering this conversation. So ang pinaka-simple lang naman na paliwanag ay bakit sila nanaig? Kasi binoto sila ng mga tao. Pero ang next bakit? interesting question ay bakit, no? So at maraming mga pananaw. I think we can safely say may mga dominant na mga factors o paliwanag, pero hindi iisa lang, no? So halimbawa, ang sa tingin ko, isa sa mga matingkad ay many people really voted based on affect, no, yung how they felt, no, how they felt. And how they felt ay hindi lang naman natural na feeling siya. Yan din ay minsan ay response, no, sa narratives na prevailing, no. So halimbawa, yung isang naririnig na paliwanag kung bakit ganyan ang resulta ay because of sympathy vote, no. People voted kasi naawa sila, no, naawa. At yung pagkaawa na yon ay dahil they felt na nag-suffer ang mga Dutertes in two ways, no. Una, in-impeach si VP Sara, no. Kaya nga protect VP Sara. Pangalawa, kinidnap si former President Rodrigo Duterte, no. Kaya nga quote-unquote yun, I'm just saying that's these are the narratives. Clarify ko lang kasi baka gamitin to ng mga nagpapakalat ng fake news eh. Oo, fake news po yung ko. kidnapping eh. So at yung quote-unquote na kinidnap and so therefore bring him home, no. So kumbaga, in the face of these narratives, the sympathy vote therefore would be kawawa naman, suportahan natin sila, botohin natin sila. So yun yung isang paliwanag, no. Yung ikalawang paliwanag ay medyo magkaugnay din. Yung ang tawag yata dito ay voters vengeance. Nanggigil yung may mga segment ng population na nanggigil kasi sa pakiramdam nila hindi makatarungan ang ginawa nga kay former sa dalawa, no, kay VP Sara at kay former President Duterte. I keep saying former president, but now maybe we should call him Mayor Rodrigo Duterte uli, no. And this voters vengeance is yung notion nga ng will show him, no, will get even with them, and so the getting even translated into supporting the call for voting straight, no. Yan. Yun yung pangalawang paliwanag, yung voters vengeance. Yung pangatlo ay yung tinatawag na loss aversion. Kasi may mga tao din daw naman na parang inisip nila, kung hindi ko iboboto ang mga Duterte, anong mawawala sa akin, no? So instead of saying, if I don't vote for them, if I choose differently, what will I gain? Parang mas ang naging dominant ay yung ano kayong mawawala sa akin. And as you know, that dominant narrative here in Davao is that, you know, single-handedly si Mayor Rodrigo Duterte, he made Davao peaceful, no, naging maayos, no, at itong peace and order situation ang naging pundasyon ng kaunlaran ng Davao, etc. So isipin mo, kung sa utak ng botante ay mawawala sa akin ito kasi maaaring bumalik ang illegal drugs at ang kriminalidad. So therefore, mabuting butohin ko na lang ang mga Duterte kasi nakakatakot kapag maguliw na uli ang Davao. So that's loss aversion, no. Meron ding nagsabi na extension ng halo effect, no. Kasi marami naman talaga lalo na sa mga medyo adult, no, na ages na nakita nila yung paano nag-change nga yung Davao. Pero ang context kasi ng change ay yung the Davao of the years under martial law, no, ni Marcos Sr. So, nung nakita nila yung pagbabago, parang ang punto doon ay
ang galing naman no ni Mayor Duterte. So there's a positive experience, halo effect, and that halo effect got extended to the rest of the family. Parang meron narinig ko nga yan na parang nasa dugo yan nasa dugo ng mga Duterte ang maglingkod at maging mahusay na public service. So bloodline ang pinag-uusapan. So yun, extension of the halo effect as a possible explanation. I think another explanation would be there were voters who voted out of habit. And when I say they voted out of habit, because 37 years nang nasa posisyon sa local government in particular ang mga Duterte. So hindi mahirap yung isipin mo ano bang nakasanayan, so doon na lang no. And then I also wanted to say na yung meron din namang bumoto na sa tingin nila they voted out of their values no. So ano ba yung pero anong value ang pinahalagan? Yung value ng loyalty. Kasi 'di ba, maging loyal ka dapat sa mga Duterte and therefore yung mga hindi loyal sa kanya, yung mga trumaydor sa kanya, hindi dapat suportahan 'yun no. And so if you add all of these things up, at strong na mga emotions ng mga tao, at ang simple lang ng hinihingi. Kung ikaw ay mamamayan, naririnig mo itong mga narratives na to. Very powerful. You hear them sa iyong family, nababasa mo sa group chat, nababasa mo sa social media, narinig mo sa radyo. Tapos ang hinihingi sa'yo amidst all of these things, simple lang, napakadaling gawin. In the sense na hindi ka naman nila hinihinging gumawa ng imposible. Hinihingi lang nila sa'yo ay vote straight. So can you imagine how easy it is or it was then for some people or for many people to have followed that call? Kasi ito lang naman ang hinihingi sa akin para mapatunayan ko na ako ay isang loyal na tao. Ito lang naman ang hinihingi sa akin para magawaran ng katarungan ang mga Duterte. Ito lang naman ang hinihingi sa akin. Boboto na ako na straight. So pwedeng ganun ang paliwanag kung bakit nangyari noong May 12. So mukhang nakabuti pa sa mga Duterte in a way yung pagkaka-impeach ni Sara at saka yung pagkaka-aresto kay Digong dahil mas lalong nag-solidify yung support around the family. Oo, yun nga sinasabi na unintended consequences of the pursuit of good governance and justice ay nagkaroon ng platform no ang mga Duterte to be able to consolidate support. Kung ako naman ayoko namang sabihin na mali yung pagpapasya no na hayaang hulihin at dalhin sa Hague. Hindi, kasi pagkakataon yon ng mga naging biktima ng war against illegal drugs no na essentially a war against the poor no na magkaroon ng katarungan at tututusin pagkakataon na rin naman ito for former President Duterte to clear his name no. Pero parang kung meron sanang timing question parang poorly timed ang nangyari dahil ang word na ginagamit ko to describe that, Christian, is a Cebuano term, dalahig, no? Dalahig, parang ibig sabihin we were all dragged into the situation. So kahit na yung mga ibang lugar no na kung tutuusin hindi naman ground zero sa usapin ng politika ng mga Duterte ay naapektuhan din no sa kaganapan. Magsang isa kong tanong dito no. Do you think truth still matters dito sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte? Ito yung konteksto ng tanong ko no. Of course, I understand na ganda ng pagkakalatag mo no. Talagang hinimay mo mabuti kung bakit ganun yung matinding pagsuporta sa mga Duterte. And I definitely agree, 100%. Pero inisip ko lang minsan, malaki ba yung pagkukulang pag dun sa pagpapahayag ng bakit siya in-impeach in the first place? Yung more than 600 million na confidential funds na hindi o ayaw niyang ipaliwanag. Yung pagbabanta niya, yung pagsasabi niyang kumontak na siya ng papatay at pumayag na yung papatay dito sa Pangulo. Kahit sa anggulo mo tingnan, hindi siya ginagawa ng isang matinong politiko. Sobrang lakas ba yung kanilang propaganda machinery to the point na kahit alam mo maling ginagawa, ang pinaniniwalaan pa rin ng mga taga-suporta nila, hindi politika lang yan, kinakawawa lang yan.
Ako, Christian, ang tingin ko ay mahalaga ang katotohanan, no? And that is a shared concern. Hindi ko kailanman sasabihin may monopolyo ang isang grupo o isang bahagi ng lipunan sa katotohanan. Ang nagiging problema lang natin ngayon ay dahil may mga platforms na madaling magpalaganap ng hindi naman siya 100% falsehood, no? Di ba yung sasabi nila, yung classic formula nga ng pag-spread ng maling, ng fake news, di ba? May elemento ng katotohanan na nandun. And it usually is the one that hooks people and then nababalot na siya ng mga maling paniniwala. At kaya ganun yung nangyayari, no? So even people who care for the truth can get sucked into narratives that are actually false, no? And so what we do need to do, I think, is to be better at explaining to ourselves. And I say ourselves kasi tingin ko, hindi lang naman mga institusyon na kagaya ng media, kagaya ng mga paaralan, no? Kagaya ng mga simbahan, ang may ganyang katungkulan na maglinaw. Tayo rin naman ay may katungkulang maglinaw sa ating sarili. Kung may tinatawag tayong health-seeking behavior, dapat din didevelop natin yung tinatawag nating truth-seeking behavior, because while one would think that health is a natural motivation, in truth, hindi. We make really bad choices that affect our health. Ganun din sa usapin ng katotohanan, no? Dapat automatic na lang sana, no, na we go for what is true and what is based on facts. Pero hindi. We make choices that undermine our grasp on reality. Bunyog! Bunyog! Halikan na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.